Praise the Lord, tayo po ay makakaupo na. Praise God, salamat po sa ating worship team. Salamat po sa araw na ito. Dahil alam po natin, ang Panginoon po ay naririto sa ating kalagitnaan. Amen? Sino pong nananampalataya na ang Panginoon ay naririto sa ating kalagitnaan? Na nag-aawitan pa lamang po tayo. Alam ko po na kung ano man po yung dala ninyong mga pangangailangan at kabigatan ng Diyos po ang kakatagpo sa inyo pong lahat. At ngayon po, ito po ang ating anointing service for 2026. Nakakatuwa po ang Lord, no? Kasi po ako po personally so blessed that we belong to a church that honors the Holy Spirit. Na po? May mga ilang churches po kasi ang sabi nila, ang gawa ng banal na spirito ay natapos na po doon sa Book of Acts. At hindi na po ina-acknowledge ang banal na spirito. Pero sa pag-aaral po natin ngayong araw, ay atin pong makikita na kailangan po natin ang presensya niya sa ating buhay, especially sa panahong ito, kung saan napaka-challenging po na mabuhay at makapamuhay ng isang matagumpay na buhay kasama po ang ating Panginoon. Kaya po ngayon, ang JIL po, we had first po na anointing service last Sunday sa Prayer Garden. At ngayon po, kasabay po natin, I think, ang iba pa pong mga simbahan, kasama po doon yung ating JIL Green Hills. Nag-i-start tayo ng taon na gusto po natin kayo'y napapanalangin na isa-isa. At mamaya po, we will have a family anointing. So yung families po, na yung kompleto kayong family, o kahit hindi kompleto, pero majority of your family ay nandito, ay pagpe-pray po kayo by family. And all the rest po, by faith, dala-dala po nyo sa inyong puso, ipagpe-pray din po kayo isa-isa. No po? It's your choice. Kung gusto nyo po na family, kasama po kayo isang pamilya yung papanalangin, o isa-isa po. May mga naka-assign po, kaya wala pong uuwi na hindi makakatanggap ng panalangin personal para po sa inyo. And the topic today is about anointed to receive, anointed to overflow. Sabi mo nga, anointed to receive. Anointed to overflow. Yan. Praise God. Marami pong mananampalataya gusto yung anointing. Na po yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. But God never intended the anointing to stop with us. Marami po gusto matanggap yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, pero hindi po pinlano ng Diyos na yung pagpapala na yon ay huminto sa'yo. Kaya po kung hindi mo kasama family mo ngayon, ang expectation po ng Panginoon, yung anointing na matatanggap mo, yung blessing, yung favor, yung strength, na matatanggap mo ngayon, hindi hihinto sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi hihinto sa atin. Dadaloy hanggang sa pamilya natin. Dadaloy sa mga eskwelahan. Dadaloy sa mga pamilya. We are not just containers of the Spirit. We are meant to be channels of the Spirit. Hindi lamang po kayo lalagyan sa sidlan, kundi kayo ay daluyan. Sabi mo, daluyan. The Holy Spirit comes to us so He can flow through us. We are anointed not only to be blessed, but to be a blessing. Yan po ang reason ng Lord kung bakit may anointing service, kung bakit gusto niya po kayong buhusan ng kanyang kapangyarihan. Kasi gusto po niya, makadaloy siya sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Gusto niya po na ikaw ay maging channel of blessing sa mga tao sa paligid mo. Meron pong 3 experiences ang isang Kristiyano para po mas maunawaan natin. Ano ba yung anointing? Anong kaibahan niyan sa salvation, sa kaligtasan? Di ba nandun na rin ang Holy Spirit? Anong kaibahan ng Holy Spirit baptism sa water baptism? No? Understanding the distinct experiences of a believer. Pag pananampalataya po kayo, gusto niyo maging bahagi ng Panginoong, ng family of God, mayroon po kayong 3 basic na pagdadaanan bilang isang Kristiyano. The Christian life involves distinct, yet connected experiences with the Holy Spirit. Confusing them limits growth. Understanding them
releases maturity and power. Hindi po kayo naging Christian lang para maligtas. Gusto po ng Panginoon ay pagdaanan po ninyo yung itong mga experiences na to sa banal na spirito para kayo po ay mag-mature sa pananampalataya. Para kayo po ay hindi victims lagi ng mga sitwasyon ng buhay, ng mga pangyayari na lagi nating sinisisi kasi si Satanas tinukso na naman ako. Si Satanas kasi, kaya nag-away kami sa pamilya, siguro nanggugulo na naman si Satanas. Gusto ng Panginoon, magtagumpay tayo bilang mga Kristiyano. Na hindi natin hilingin na, Lord, may pagsubok, kunin mo na nga ako. Di ba may mga ganon? Kala ko bang Kristiyanong buhay ay masayang tunay, wala nang pagsubok? Ba't lalong dumami yung pagsubok na maging Kristiyano ako? Kasi hindi kalooban ng Diyos na ang pananampalataya mo ay manatiling bonsai. Gusto ng Panginoon, daanan mo yung stages para ikaw ay maging matagumpay na Kristiyano. Di ba masarap yun na gusto ng Lord magtagumpay ka? More than you want to succeed in life, more than the way you want to be victorious sa mga pagsubok, maging pagpapala, ang Diyos higit-higit na gusto na magamit ka at maging pagpapala ka sa iba. Una po, yung dapat mong daanan bilang isang tao, kailangan po yung new birth. Sabi mo nga, new birth. Born again by the Spirit. Sabi mo nga, born again by the Spirit. Sa salvation po, nandun na rin ang Holy Spirit. No po? The Spirit in you. Ito po yung unang experience ng isang mananampalataya. Dapat ma-born again ka muna. Hindi ka i-anoint ng Lord na hindi ka born again. Ang first step, para pong ganito yan. Hindi ka pwedeng mag-grade 3, hindi ka ba dumaan ng grade 1? Lahat po ng tao na gustong mabuhay ng matagumpay at samahan siya ng Panginoon sa kanyang buhay habang nandito siya sa lupa, kailangang ma-experience niya yung born again experience. The Spirit in you. No po? Basahin po natin, sabi ng John 3:3-6, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Alam niyo po bang hindi tayo makakilala sa Panginoon kung wala ang banal na Espiritu? It is the Holy Spirit who quicken our dead spirits. Dead ang ating spirito dahil sa kasalanan. Nung si Adam and Eve ay nagkasala, sabing gano'n, no? Pag kinain nyo yung bunga na yan, kaisa-isang puno, no? Sa dami ng puno, yung isang yun na pinagbawal, pinag-initan nilang dalawa. Kinain nila. Sabi ng Panginoon, pag kinain nyo, mamamatay kayo. Hindi po namatay sila, kaya nga po dumami pa tayo. Ano po yung namatay? Yung espiritu nila na connected sa ating Diyos. So tayo po, nung tayo ay, ito po, Tagalog din, ano? Wala pala yung Tagalog nun. So, ang born again ay hindi po relihiyon. Ang born again ay experience natin. Nung tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos, sabi ng Romans 10:17, faith will come by hearing and hearing the Word of God. May nangaral ng salita ng Diyos sa TV, nangaral dito, nakabasa kayo ng pulyeto, nabuksan yung isip nyo. Nanalangin kayo at inimbitahan nyo si Jesus sa inyong puso. Iyon po, naunawaan ninyo ang salitang iyon dahil nagbukas kayo ng puso at ang banal na spirito ay agent na yung patay mong espiritu ay nabuhay. Na born again. Biro nyo po, yung si Nicodemus, gabing-gabi na pumunta siya kay Jesus para tanungin, paano ba talaga makakapasok sa langit? Sabi ng Panginoon, dapat ipanganak kang muli. Sabi niya, paano ko papanganak? Ang tanda ko na. Teacher na nga siya eh. Kasama siya sa Pharisees. Pari siya ng time na yon. Hindi niya maintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ang pinanganak sa laman ay laman. Tayo pong lahat pinanganak sa laman.
Tayo po ay parang living dead. Buhay, pero walang relasyon sa Diyos. Bound to go to hell until we open our heart to the Lord. We say sorry, we repented of our sins, and then all of a sudden, tayo po na born again yung espiritu nating patay. Na po, sa magitan ng Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Titus 3:5-7, He saved us. Tayo po'y naliligtas, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured on us richly through Jesus Christ, our Savior, so that being justified by grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Sabing ganon, iligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Yan po yung dati nating ginagawa na po. Akala natin, tatanggapin tayo ng Diyos pag mabait tayo, pag mabuti tayo. Pero sabing ganon dito, kundi dahil sa kanyang awa. Kinaawaan lang po tayo, kaya tayo naligtas. Ito po ay ginawa niya sa pamamagitan ng paghuhugas ng banal na spirito upang tayo'y ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na spirito sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Upang sa kanyang kagandahang loob ay maituring tayong matuwid at makamta natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. So tayo po ay naborn again, hindi sa sarili po nating lakas. Ito po ay sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Nung buhusan po tayo, ay panganak tayong muli at magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng paghuhugas ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po, iba't iba yung kanyang representation po sa Bible. Minsan tinatawag siyang dove, gentle as a dove. Tinatawag din siyang water, spiritual water. Siya po'y naghugas, no po? Nung ating mga kasalanan sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. At tayo ay naborn again at nagkaroon ng bagong buhay. Kaya po, di ba po, maiisip ninyo, dati hindi ko naintindihan yung Bible. Alam niyo po, high school pa lang, nagbabasa na akong Bible. May nagbigay sa akin ng Tagalog, ang dami pong guhit nun. Pero wala talaga ako naiintindihan. Hindi ko siya maintindihan. No po? Kaya ayoko na rin magbasa ng Bible kasi wala akong maunawaan. Pero nung na-born again, nabuksan yung spiritual eyes, yung ating pong espiritu na dati, walang kapasidad na makilala ang Diyos, maintindihan ng Biblia, ang mga spiritual na bagay, nabigyan na ng kalinawan. Bakit? Kasi na-born again na tayo. No? Sabi rin po ng Romans 8:9-10, You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Sabi po ng Romans 8:9-10. Sa Tagalog, ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon na sa patnubay ng Espiritu. Kung totoo ngang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan ninyo dahil sa kasalanan, binubuhay naman kayo ng Espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kaya pong isang tao na na-born again, lalo na po yung may mga mahal sa buhay na wala na, namatay na, alam niyo po, hindi nung nag-e-end ang buhay ng isang mahal natin sa buhay na born again. Dahil pag namatay pong isang tao, ang espiritu niya po ay buhay. Ito po ay babalik doon sa Diyos Ama sa langit. Yung espiritu naman po ng mga patay sa kasalanan, papunta po sa walang hanggang kapahamakan, doon po sa impyerno. So, phase 1, mula pala sa pagka-born again pa lang natin, agent na ng change ang Holy Spirit. Siya yung nag-convict sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas. Na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Yan po ang gawa ng Panginoon. The new birth, born again by the Spirit,
means the Spirit is in you. Sabi mo nga, nasa ang Holy Spirit? Nandito. Nasa loob ko. You receive the Holy Spirit when we got born again. At salvation, the Holy Spirit regenerates the heart. Binabago niya po ang ating puso. This is the new birth. You receive new life. Sabi mo sa katabi mo, you receive new life. Your spirit is made alive. Parang hindi naman, no? Parang papatay-patay yung katabi mo. Your spirit is made alive. You become a child of God. No? Lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos, kagaya na nabasa natin. Pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay tinuturing na patay. Sabi po ng John 1:12, as many as received Jesus, to them He gave the right to be called the children of God. Yun lamang nagsuko ng buhay kay Jesus, na born again. No po, sabi ko nga pong born again ay hindi relihiyon. Ito ay yung atin pong pagkaka-rebirth, pagkaka-born again ng ating espiritong patay sa kasalanan na buhay na maguli. Yan po ang born again, relationship kay Jesus. No po, ang agent po, ang present ay ang Father, ang Son, ang Holy Spirit. Lagi po silang nag-work together magmula pa sa creation. Hindi po sila nagsusolo-solo. No po? Magkakasama po sila mula creation, no po? Hanggang doon po sa Old Testament, kaya lang mas active doon na naririnig natin ang Father. Sa Gospel, mas doon nakita si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, at ang Holy Spirit, nung si Jesus ay mag-ascend, ang Holy Spirit po ay nag-descend. Nung umalis ang Panginoong Jesucristo, pinangako niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ipapadala ko ang ikatlo, ang banal na Espiritu. Amen? Yan. Sa new birth po, sa Spirit in you, salvation, ang experience pong itong nagdala ng pagpapatawad sa atin at ito rin po ang nagbigay ng identity natin. Pero hindi lang po yan ang gusto ng Diyos. Na masabi mo sa sarili mong, ligtas na ako. O masabi mong, born again na ako, anak na ako ng Diyos. That's not what God wants for you to receive. Hindi lang yun ang gusto ng Diyos ibigay sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang iyon. Hindi lang kaligtasan ang gustong ibigay sa'yo ng Diyos. Being born again gives us life, but life must grow and be empowered. Kung paano po ang mga magulang, obligasyon lang po ba ng mga magulang ipanganak yung mga anak tapos na? Anak, pinanganak na kita, okay na yan, bahala ka na sa gatas mo. Bahala ka nang bumili ng mga diaper mo, bahala kang mag-aral. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Maborn again po tayo, gusto ng Panginoon mag-grow pa tayo bilang mananampalataya. Ayaw ng Panginoon na manatili tayong baby Christian. Gusto ng Panginoon tayo ay magamit niya, gusto niya lumago tayo sa pananampalataya at mabuhay ng matagumpay. Pangalawang experience natin, yung water baptism. No po? After salvation, may tinatawag na water baptism. Water baptism is identification with Christ. No po? Yung kanina po, yung atin pong unang new birth, no? New birth po, born again in the Spirit. Yung water baptism naman, identification with Christ. Ito naman po yung public act of obedience. Sabi mo nga, public act of obedience. Basahin po natin sabi po sa Romans 6:4-6 sa Tagalog, kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli, tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo alipinin pa ng kasalanan, sapagkat ang taong patay na ay malayo na sa kasalanan. Alam niyo po, sa water baptism, sa water baptism po, water baptism follows salvation.
It symbolizes death to old life and resurrection to the new. Alam niyo po, ang kaiba sabi nila, may water baptism na, bakit meron pang may Holy Spirit baptism? Kasi po, yung water baptism ay public identification with Christ. Ito po ay in public, sa harap ng maraming tao, ating pong dinideklara, ako'y tagasunod ni Kristo. At ang sinisimbolize po nito, yung ating pong pagkamatay sa dati nating buhay, yun po kasi ay inilulubog sa tubig. Yung mga wino-water baptize, nilulubog sa tubig. Pero inaahon din. No po? Symbolism eh. Kasi pag di inahon, baka hindi na yun mabuhay. No? So, ito po ay symbolism. Pagka po inilubog sa tubig, pag-ahon, lagi po nating sinasabi yan, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, we baptize you. Dead to sin. Pag inangat po, alive in Christ. No po? Ito po ay deklarasyon ng ating pananampalataya kay Jesus publicly. Baptism does not save, but it strengthens discipleship and obedience. Hindi po nakakapagligtas yung water baptism. Pero ito po ay deklarasyon mo na ikaw ay tagasunod ni Jesucristo. Sinasabi mo sa iba. Kasi po yung salvation mo, madalas yan, ikaw lang nakakaalam yan sa puso mo. Kung tinanggap mo ang totoong Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Diyos ang iyong buhay. Kung ikaw ay totoong nagsisi sa iyong kasalanan, na born again ka, ngayon pagka talagang gusto mong sabihin sa iba, ako'y talagang born again na, yung iba po magpapa-water baptize. Kasi sabi po ng Matthew 28:19, diba, go into the world and preach the gospel, na po, and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yun po ay symbolism lamang. Na po? Yun lang po ang ating water baptism. Yun ang kanyang role, no po? At pupunta na po tayo sa pangatlo. Ito po yung gagawin natin ngayong araw. Sabi natin, baptism, anointing of the Holy Spirit. Ito po yung empowerment. The Spirit upon you, power and presence. No po? Ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. No? Yung new birth, nandun ang Holy Spirit kasi tinulungan kanyang makapanampalataya at makapagsisi. Kasi sa totoo lang po, mahirap amining tayo ay makasalanan at wala tayong kakayanang iligtas ang ating sarili. Lalo na kung ang bait-bait mong tao. Lalo na kung relihiyoso ka. Lalo na kung sinasabi mo na wala akong inaagrabyado. Ako pa nga ang inaagrabyado. Pero yung dumating ka sa punto ng buhay mong maisip mo, tayo pa lang lahat ay makasalanan at wala tayong pwedeng magawa para iligtas ang ating sarili, tinulungan tayo ng Holy Spirit na makita natin ang totoong kalagayan ng buhay natin. We are sinners and we need a Savior. And that is Jesus Christ. No po? Pangalawa, water baptism. Ngayong mananampalataya ka na, hindi po pilitan yung water baptism. There are people na it takes time bago makapag-water baptize. Pero yun po ay importante sa pagsunod at sa discipleship. No po? Kasi dinaanan ng Panginoon yun. Ang Panginoong Jesucristo po na water baptize, 30 years old. No po? At ito pong pangatlo, ito po yung empowerment and presence of the Holy Spirit in your life. Yung pagsama ng Panginoon sa iyong buhay. Kung paano ang Panginoong Jesus, not until He was 30, nagsabay po water baptism. At doon po sa kanyang water baptism ay bumukas ang langit at narinig ng mga taong naroroon. Sabi po, bumaba ang Holy Spirit kay Jesus, pag-angat po niya sa tubig. Siya po'y binaptize ni John the Baptist. Sabi ng Panginoon, itong aking anak na kinalulugdan. Ito po ang ginawa ng Panginoong Jesus. At mula po noon, doon lang nagsimula ng public ministry si Jesus. Hindi siya nagsimulang naglingkod agad. Nung na-born again siya, hindi. Nagsimula siya maglingkod nung ang banal na spirito ay bumaba sa kanya. Si Jesus po, nung nabuhay dito sa lupa, hindi po siya 100% God. Siya po ay 100% man, 100% God. Kaya po siya kailangan dumaan sa natural birth.
kailangang may nanay na magdala sa kanyang sinapupunan ng 9 months kay Jesus. Pero si Jesus po, si Mary ay nabuntis, hindi po ng resulta ng sexual relationship ng isang babae at isang lalaki. Kundi si Mary po ay kinasihan ng banal na spirito. And in 9 months, si Jesus po ay pinanganak, nagugutom, nauuhaw, napapagod, kinailangan ang tulong ng isang pamilya na papalakihin siya bilang tao. Bakit siya kailangang magkatawang tao? Dahil tao po ang kanyang ililigtas. At ang kailangan pong manliligtas ng sangnilikha nating mga tao ay isang taong walang bahid dugo ng kasalanan. No po? Ang kanyang dugo'y dapat dalisay. And for the information of everyone, ang DNA po natin ay nagmumula sa ating mga tatay. Si Jesus po, ang nanay niya sa laman ay si Mary, pero siya po ay anak ng Diyos at hindi ng tao. Kaya po si Jesus, kailan magkataong tao, kaya po, Jesus was limited. Ang assignment niya, iligtas ang sangkatauhan. Ang assignment niya, ipakilala ang Diyos Ama, ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlilikha. At ang mga tao ay hindi naniniwala sa Diyos, hindi nagbago. Mula pa po sa Genesis 3, kung saan bumagsak sa kasalanan si Adam and Eve, ang tao'y rebelde sa Diyos. Kaya po walang bata na tinuruang anak galingan ng pagsisinungaling without batting an eyelash. Grabe po ang tao ngayon. Pag pumatay ng tao, parang pumatay lang ng daga. Alam niyo po yan. It's very, grabe po ngayon ultimo bata. Because by heart, people are sinful. That's why Jesus came to a world that is broken, to a world that is hurting, to a world that is evil, to a world filled with sadness, filled with betrayals, filled with sickness and disease. Kaya kailangan niya po ang Holy Spirit. And that's the same thing that we need to know. Ang hirap pong mabuhay sa mundong ito na maging matatag na Kristiyano kung hindi kasama ang banal na Espiritu. If the Son of God, who became like human flesh and lived in this world for 33 years, needed the power, the presence of the Holy Spirit, how much more ang bawat isa po sa atin. Kaya po kailangan natin mga kapatid. Alam niyo po, I've watched actually Jentizen Franklin of the Free Chapel Church. Sabi niya, ang goal dapat ng bawat shepherd, ng mga pastor, ng mga life group leaders, ng mga founder of churches, is for the flock to learn to stand on their own. Hindi po kailangan maging dependent sa tao para maging matatag na Kristiyano. We need to be dependent on the Holy Spirit. Dahil ang tao po limitado. Ang tao po ay may hindi kayang gawin. Yes, willing na willing kang tulungan. Pero nung makausap mo, tutulungan mo pa. Grabe po yung mundong ginagalawan natin. Lalo na po ngayong taon. That's why, ang atin pong pinapanalangin sa Panginoon sa araw po na ito, that the Lord may truly raise up Christians who will live victoriously like our Savior Jesus Christ. You know, our template for service, our template for faithfulness, our template for a victorious life here on earth is no other than Jesus Christ. Kabi-kabila po, grabe po ang atake sa mga pastor ngayon. Mga author ng books na binasa nating lahat for many years, which just proves we really have to depend on God and the Holy Spirit. Because the battle is getting fiercer and fiercer. No? Kaya po ang Panginoon, nung siya'y mabuhay na maguli,
Sabi niya talaga sa mga disciple, Luke 24:46-49, He said to them, bilin niya po ito sa kanila, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. And that repentance, ito daw pong ipoproclaim dapat natin, repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Sabi niya, itong ituro niya at iproklama. Kailangan ang tao magsisi sa kasalanan, makatanggap ng pagpapatawad sa ating Panginoong Hesukristo. At ipangaral nyo ito sa lahat ng mga bansa, magsimula kayo sa Jerusalem. Sabi niya, you are witnesses of these things. And behold, sabi niya, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangan magtiis ng hirap at mamatay ang Mesiyas. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem na sa pamamagitan ng pangalan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng Ama, kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Alam niyo po, walang kasalanang hindi mapapatawad. Pero sabing ganun dito, makakatanggap ng pagpapatawad ang mga taong magsisisi. Sabi rin po sa Acts 2:1-4, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Ito pong anointing of the Holy Spirit or empowerment is the Spirit upon you. This is a distinct experience from the new birth. Iba po ito sa born again experience. The Spirit comes upon the believer. Yung isa po, the Spirit in you. Nasa loob mo. Nandiyan ang Holy Spirit. Pero ito po, ang pagbaba ng banal na Spirito babalot sa'yo. Yung upon you, yung babaluting ka ang buo mong pagkatao, hindi lang nasa loob mo. You know what? The Holy Spirit we received when we got born again. But He is waiting to be released through you. Gusto niyang yung kapangyarihan ng banal na Espiritu mag-flow through you, ma-release. Power is released for boldness and witness. Spiritual effectiveness is activated. Gusto mo mag-serve sa Lord, hindi mo alam kung paano. Hindi ako marunong magsalita eh. Mahiyain kasi ako eh. Ang hirap magbago eh. Pero alam niyo, pag mababa ang banal na Espiritu sa atin, the presence of God will transform us. The presence of God, sabi nga kaninong kanta natin, no? Yung parang sabi niya, Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Holy Spirit, come in power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Bakit po? Ang Holy Spirit po, siyang magtuturo sa atin paano itaas si Jesus. Ang Holy Spirit pong magtuturo sa atin paano mahalin ang Panginoon. No? Lagi nga pong pinipreach ni Brother Luigi, di ba? Holy Spirit, put the spotlight on Jesus. Kasi po kung tayo lang, hindi po normal sa atin ang mabuhay po na ang gusto nating itaas ay ang Panginoon. Hindi po normal sa atin ang magpatawad. Hindi po normal sa atin ang magmalasakit sa kapwa. Ang Holy Spirit lang po. Ang isang buhay
na isinusuko sa kalooban ng Diyos, yun lamang po ang pwedeng mabuhay ng may totoong pagmamahal. Yun lamang po yung paglilingkod. Yung pong isang tao na kinasihan ng kapangyarihan ng Panginoon, yun lamang po pwedeng maglingkod na ang impact ay hanggang eternity. No po? Kasi only the Holy Spirit can transform you. And the Holy Spirit can help you to transform others as well. We are recipients of God's anointing. The Spirit is in you for salvation, but upon you for service. Ano po? Yan po ang kaibahan nila. Salvation, the Holy Spirit is in you, pero sa anointing, sa empowerment, sa baptism, the Holy Spirit is upon you. No? Pinapamahalaan ka. We are first recipients of the Spirit's anointing. Number 1, the anointing begins with God's presence, not performance. Yung iba po, gusto agad kapangyarihan, no? Pero mahalaga po sa Panginoon, yung inward work sa puso natin. The anointing is received, not earned. Hindi po natin yan pwedeng i-manipulate na, yung sabi nga, iba, minsan nagkakabiroan, no? Tumumba, ayaw mo tumumba, tulak kita, no? Minsan may ganon. Pero wala po yun sa ganon, ha? Wala po yun sa pagtumba, o basta po, hayaan niyo pong ang Panginoon ay kasihan kayo ng kanyang kapangyarihan. Hindi po yun sa pagtumba o sa lakas po ng iyak. Yun po ay sa kung paano po ninyo tatanggapin ng Panginoon. No po? It is given by grace, not human effort. Hindi po, Lord, mas mabait ako dyan, mas masipag, mas maaga akong dumating. Dapat mas marami yung sa akin na presence. Hindi po ganon. No? Laging biyaya ng Panginoon. You don't work for the anointing, you yield to it. Mamaya po, pag pumila kayo, just give it to the Lord. Just surrender to the Lord. Para pong isang lalagyan, pag pumunta ka sa handaan, alam mo, ang daming pagkain. Pag dumating ka doon, dapat yung dala-dala mong lalagyan, empty, para mapuno. Kung punong-puno na yung plato mo, bigyan ka man, pero konti na lang. Kasi punong-puno ka eh. Kaya po mamaya, sa paghingi natin ng anointing ng Panginoon sa ating buhay, pumunta po tayo mamaya sa harapan na, Lord, lahat sinusuko ko sa'yo. Kung iniisip kong magaling ako, Lord, kung may mga pains akong dala sa puso ko, kung maraming gumugulo sa akin, Lord, I yield to you. I surrender my all to you. Alam niyo po, sa mga sumasagip, sa mga nalulunod, ang nalulunod po talaga ay yung mga taong nag-i-struggle habang nasa tubig. Actually, pag ganon, nadadamay pa yung sumasagip. Pero ang maganda doon, iwan mo lang yung sarili mo at ibigay mo doon sa nag-save sa'yo. Diba yung parang huwag kang lumaban. Lalo nang huwag mo siyang sakyan. Dahil dalawa na kayo malulunod. Pero hayaan mo lang, bumitaw ka lang hanggang madala ka sa pampang. Sa ating pong buhay, lalo na po mamaya, kahit ngayon po, ano man po yung ating struggle, maaaring sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Ako ba'y talagang bababaan ng kapangyarihan ng Lord? Hindi ako bagay dito. Pero alam niyo po, as you surrender to the Lord, lahat-lahat, the Lord will honor that desire. Bakit po kailangan recipients muna tayo ng Holy Spirit? Kaya po mamaya, i-anoint kayo. Because you cannot give what you have not first received. Hindi kayo magiging channel ng blessing ng Lord sa ibang tao kung ito mismong kapangyarihan ng Spirit, hindi mo pa naranasan sa buhay mo. Hindi mo pa natanggap. Pangalawa, the Holy Spirit anoints us inwardly before He works outwardly. Sabi po ng Romans 8:10-11, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Pangatlo po, every believer is meant to receive the anointing. Sabi mo, every believer is meant to receive the anointing. Sabi po ng Acts 2:17, I will pour out my Spirit on all people.
Ibababa po ng Panginoon ang kanyang banal na spirito, ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng tao. Sabi doon, matanda, bata, maging yung mga men servants and maid servants, pati bata, matanda, lalaki, babae, kahit sino. Not only pastors, hindi lang po sa pastor. Hindi lamang sa mga leaders, hindi lang sa mga spiritually mature. Sa lahat po, nanghihingi ng kapangyarihan ng Panginoon, ng presensya ng Panginoong Diyos na bumalot sa kanilang buhay, bababa po ang Panginoon. Banal na Spirito. If you belong to Christ, the Spirit belongs to you. Sabi, next po, kanina, we are recipients. Sabi mo, we are recipients of the Holy Spirit. Pangatlo pong point, we are called to be conduits of the anointing. Pag sinabing conduits, vessel. No po, daanan, channel. Kaya po sabi ng John 7:37-38, buksan nga po natin yung mga Bible natin, John 7:37-38. Yan po ay bago mag-Book of Acts, after po ng Book of Luke. 7:37-38. Sabi niya dyan, out of your belly will flow rivers of water, rivers of living water. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture had said, out of his heart will flow rivers of living water. Now, this is said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not yet been given because Jesus was not yet glorified. Sabing ganun dyan, yan yung pinangako ng Panginoon, pero hindi pa nangyayari kasi hindi pa bumabalik si Jesus sa heaven. Pero nung bumakyat na siya sa heaven, doon bumaba yung Holy Spirit. Sabi sa Ezekiel 47, ang river na ito, lahat ng dadaanan, nagkakaroon ng buhay. Yung mga muddy grounds, nalilinis. Yan po yung gawa ng Holy Spirit. Kung may area man po ng life ninyo, napatay na, kailangan mabuhay ng Panginoon. The Holy Spirit will resurrect all those dead areas ng buhay mo. Kung feeling mo lang, para ka lang nabubuhay for the sake of living, hayaan mong sa araw na ito, bigyan ng Panginoon ng mas malalim na meaning ang iyong existence. Even ang iyong paglilingkod bilang isang manggagawa ng Panginoon. God never designed the anointing to stagnate, not a pond, not a reservoir, but a river. Ang pinangako ng Panginoon, hindi isang pond. Di ba yung pond, parang yun lang nang yun ang tubig? Wala siyang outlet. Ganon din yung mga reservoir, yung mga lalagyan natin ng tangke ng tubig. Yung mga taguan ng mga tubig. Sabi niya, hindi, river, buhay. Lahat ng daanan ng river na ito, nagkakaroon ng buhay. In fact, may mga isdang buhay doon. Ganon din ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang mamatay sa atin yung ginawa ng Panginoon, tayo lang. Gusto ng Panginoon, ma-experience na ng iba. Ang lahat ng daanan ng buhay mo. Lahat ng ma-encounter mo will feel like it's an encounter with the Lord Himself. No, minsan tatanungin ka, si Jesus ka ba? Naramdaman ko ang Panginoon nung dumating ka. Bakit kaya ganun? Tawanan kami ng tawanan dito sa kung ano-anong kalokohan. Pag dumarating ka, parang may dumating na anghel. No? Iba yung dalang presensya. Iba yung joy, iba yung peace, kasi yan ay fruit of the Holy Spirit. Minsan magugulat ka. Alam niyo, I remember, noong 1991, tanda na no? Noong 1991, nagkaroon ng napakatinding earthquake na umabot hanggang Baguio, halos Luzon. Bumagsak yung Hayat, bumagsak din yung isang school sa Cabanatuan, ang daming namatay na estudyante, Arroyo yata yung pangalan ng school. Tapos, sa Manila, nasobrahan lang ako sa peace noon. Kasi, kitang-kita ko talaga, nasa bahay na, yung kapatid ko panghapon, nasa school siya, sa UE. Tapos ako nasa bahay, kitang-kita ko talaga yung hagda naming kahoy, parang puno ng bayabas na may nakasakay na inuuga, ganun siya kalakas.
sa sobra kong kapayapaan, hindi ko naisip lumabas ng bahay. Ang naisip ko, yung mga bote sa cabinet ng mga patis, mga suka, toyo, mantika. Talagang alam niyo yun, nakaganyan talaga ako. Tumatakbo pa ako pag ganyan. Kasi, baka mahulog. Yung pa naisip ko, naisip yung baka mabagsakan ako ng kung ano. Hindi ko siya naisip talaga. Paglabas ko ng bahay, gulat na gulat yung mga kapitbahay. Saan ka galing? Sa loob ng bahay. Parang, hindi ka lumabas. Hindi. No? Pero wag din ganun. No? Baka sumobra naman, sumobra. Pero alam niyo, iba yung kapayapaan ng isang taong sinasamahan ng Panginoon. Amen? Minsan may mga lugar o pagkakataong dapat kang pumunta doon, may kailangan kang kausapin. Yung confidence, iba dahil sa pagsama ng Panginoon. Sa totoo lang po, sobra akong mahiyain ng bata. Pag di ako tinawag talaga, hindi ako magre-recite. Ngayon, sumobrang daldal na, no? Kailangan putulan ng mic, no? Tsaka lagyan ng time na. No? Tsaka po ngayon talaga, dumating ako sa punto ng buhay ko, hindi po ako nahiyang mag-share ng gospel, kahit sino pa po yun. Kahit sino pong makakaharap ko. Iba po yung burden na nilagay ng Lord sa heart ko. Tsaka yung confidence na, ang iniisip ko po palagi, baka hindi na kami magkita nito, sayang. Lagi ko talaga naisip yun. Baka hindi ko na ito makita. Kaya po kahit mga boss, kahit po sa prayer, minsan sasabihin pa nila, prayer lang nga yung short lang. Alam niyo po, pati patanggap talaga isisingit mo sa prayer kasi sayang yung mga souls. Ganun po yung burden na nagay ng Lord sa heart ko. Mag-evangelize. Talagang sa abot, pati sa panalangin. Talaga pong, di ba, ang dami naman natin iniintindi sa buhay. Pero ang Lord yung naglalagay sa puso mo. Mga dapat mo ipanalangin, mga kapitbahay mo. Araw-araw na lang po yung mga kapitbahay namin talaga. Nagkakandalamigan na po. Kaya ngayon po, nag-resolve po kami sa bahay. Pag nagpe-pray kami ng tanghali, araw-araw po yan. Nag-i-intercession po kami, Mama Celia, si Det, ako. Ini-intercede po namin kayo, ang bansa ang Iran. Totoo po yun, bansa Iran. Basta lahat ng maalala namin, pati yung Australia, nagkasunog sila, kapitbahay namin. Lahat. Nasabi na namin, huwag na tayo maglagay muna ng kanin tsaka sabaw. Malamig pa po sa ilong ng pusa pag natapos kami. Bakit po? Yung burden po ng prayer. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord wants to make us a river. The world is broken, pero may mga tinawag po ang Diyos. Dito po mismo sa kwartong ito, gusto ng Diyos matanggap mo. Kung ikaw ay dumating dito, may sakit karamdaman ka, the Lord wants to heal you. Lahat po ng tao bago pinanganak, may kalendaryo na po kung kailan sila uwi sa Lord. Pero not until your God-given appointment with God, we rebuke untimely death. No po? In Jesus' name. No po? Kung ikaw, ang dami mong hurt sa buhay, making it hard for you to live victoriously, pagbaba ng banal na spirito sa buhay mo. Yung iba po sa atin, na-anoint na before. But God's anointing can be refreshed, it can increase, it can come from glory to glory. No po? As much as you want. Kaya po dun sa Ezekiel 47, sabing ganon, anak ng tao, anong nakikita mo? Nakikita ko ang tubig hanggang ankle deep. Nagtatampisaw lang po si Ezekiel. Maya-maya, anak ng tao, hanggang saan na ang tubig? Hanggang tuhod na. Tatampisaw pa rin siya. Hanggang dumating sa punto, hanggang bewang, hanggang, Lord, nalulunod na ako, wala akong magawa kundi magpatianod. That's exactly what the Lord wants to do sa buhay ng bawat isa sa atin. Hayaan natin, alam niyo po yung mga limitations natin, literally, they cannot stay sa buhay mo pagkasama mo ang banal na spirito. Dahil walang hindi magagawa ang banal na spirito sa ating buhay. Magagamit ka niya. Hindi magiging hadlang ano yung background mo. Kung mahiyain ka na, sasabi niya, I have not given you the spirit of timidity, but I did not give you the spirit of timidity, of fear, but the spirit of power, of love, and a sound mind. The spirit of discipline. No po? We are called to be conduits of the anointing and Jesus is our model. Sabi po ng Luke 4:18-19, bakit ka i-anoint ng Diyos ngayon? Ikaw i-anoint ng Diyos para mabago ka, bigyan ka ng kapangyarihan,
ikaw ay pagalingin niya, ikaw ay palayain niya sa malalim na kalungkutan. Bigyan ka niya ng competence, ng confidence, para, sabi niya gano'n, para magawa natin ang nagawa ni Jesus. The Spirit of the Lord, sabi ni Jesus, matapos siyang i-baptize ng water, tapos siya ay babaan ng banal na Espiritu, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Ito pong gustong gawin ng Diyos sa atin. Na tayo po ay makapag-share ng kanyang salita. Yung mga kailangang makalaya sa depression, makalaya sa anumang uri ng pagkakagapos, anumang uri ng kasalanan, mapalaya. Ako po naniniwala, alam niyo po, I'm really believing that the coming year, especially this year, na nag-declare ang JL ng Holy Spirit breakthrough, alam niyo po, miracles will be normal in the church, in the campuses, in the company outreach, in the barangays. At ang gagamitin ng Panginoon, mananampalataya na inanoint niya. You don't have to have title in your name para magamit ka ng Diyos. Kailangan lang ibuhos ng Panginoon sa iyo ang banal na Espiritu. Sabi niya sa John 14:12, greater things you will do because I am going back to the Father. Kaya grabe po yung Book of Acts. Kabi-kabila po yung miracles. Normal sa kanila, nadadaanan lang ng anino ng mga disciples. Patay na, nabubuhay. If we can believe, God can make it happen. Kaya ng Lord magpagaling ulit kung merong available vessel na hindi lamang nagpapuno. Pagpray mo na may sakit, ayoko, naiya ako. Magsimula kayo sa may sipon, sa may sakit ang lalamunan. No? Simulan nyo sa mga maliliit na bagay. No po? Manalangin po tayo sa Panginoon. Huwag kayong matakot mag-pray sa mga may sakit, sa mga office mates nyo, sa mga classmates nyo, yung magulang, nandun sa ospital, puntahan ninyo. Hindi natin problema kung mamatay mabuhay, mahalaga, mahabagi na salita ng Diyos. At kung hindi pa niya time kay Lord, magugulat ka, mabuhay yun. Pero kung talagang time niya na kay Lord, ibigay natin sa Panginoon. Pero wala pong jail paso, nagpe-pray na, Lord, kunin mo na to. Hindi po talaga. Nagpe-pray pa rin po talaga kami ng miracle. No po? Not until, kasi po ang Diyos ang nakakaalam ng timetable niya sa atin. Kaya wala po nagpe-pray sa amin na, Lord. Lagi tayo nagpe-pray ng himala. Even ang power to produce wealth. Sino po dito nakalibing na kayo sa utang? No? Parang yung iyong lapida, yung mga listahan ng utang mo no? Parang, wag niyo sabihin sa kanila kung saan ako kalibing, baka maningil pa hanggang doon. No? Pero alam niyo po, even the power to produce wealth. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ang daanan ng river of God's presence, lahat ng namatay na roon, pangarap, mga relasyong nasira, mga hope na wala na, pag dinaanan ng Spirit of God, they will come alive. They will live again. We are called, Jesus was anointed to preach good news, to heal the brokenhearted. Sino po mga brokenhearted? Hindi ka na habang buhay na iiyak. Kasi pagagalingin ka ng Lord ngayon. No? Marami yatang brokenhearted. Alam nyo, mas mahirap nga yung mga broken ang heart, di ba? Kaysa mga, minsan may biogesic, no? Gamit sa sakit ng ulo. No? Mga sinikod sa sakit ng likod. Tama ba? Pero alam nyo, the anointing always flows toward people in need. Believe that. Ang anointing ng Diyos magfo-flow kung saan may taong nangangailangan. Amen? Ayan. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and with power, he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Yan pong sabi ng Bible kay Jesus. Inanoint siya ng Diyos, kaya ng banal na spirito at ng kapangyarihan, kaya lumibot siya sa iba't ibang lugar, gumawa ng mga bagay na mabubuti. Pinagaling at pinalaya ang mga ino-oppress ng devil dahil sinasamahan siya ng Diyos. Pag inanoint ka ng Panginoon, sasamahan ka niya. Amen? Sa panahon na to, na sobra-sobra po ang deception, sabi po, the anointing is continual, not one time. Hindi lang isang beses ang anointing. Araw-araw, pag uwi mo, bukas, sabi mo ulit sa Panginoon, Lord, i-anoint po ulit ako ngayon. Lalabas na naman ako. Papasok na naman ako. Sasakay na naman ng mga sakyan. Marami na namang makakausap. I-anoint niyo po ako, araw-araw po, dito po. Dito po ay pagbubukas lamang, pero yung araw-araw po pwede nyo ma-experience. Sabi nito, subalit kayo'y hindi tulad nila. Sapagkat ipinagkaloob sa inyo ang banal na spirito, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Tungkol naman sa inyo, ang banal na spiritong ipinagkaloob sa inyo ng Kristo ay nananatili sa inyo. At hindi na kayo kailangang turuan pa ng iba sapagkat siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At ang mga tinuturo niya ay pawang katotohanan at walang kasinungalingan. At tulad ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Yan po ay unang Juan 2:20 and 27. Time will come po, maaring mapunta kayo sa ibang lugar, wala kayong makausap na Christian. Pagkasama niyo pong Holy Spirit, nag-iisa kayo, may kulto. No? Sabi, alam niyo po, dyan sa recto may naglalakad. Hindi lang daw po Father God, may Mother of God. Paano mo sasagutin yun? Ay, teka, sandali, maghintay ka sa linggo, isasama kita. No? Kahit kayo po, sinasamahan kayo ng Panginoon, kaya nyo pong sagutin yung mga taong nagtuturo ng kamalian. Nang hindi kayo napipikon. No? Kasi, hindi lang kagalingan ang bigay ng Lord, ang bigay pa niya, fruit of the Spirit, mabuting pag-uugali. No? Na nandun yung pag-ibig, nandun yung kapayapaan, nandun yung kaamuan, kabaitan, katapatan. Sabi po, 2 Corinthians 3:18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. No po, tayo ay kanyang binabago. No, tinatransform tayo. Unti-unti, araw-araw, habang tayo ay nag-invite natin yung Spirit na, Lord, baguhin niyo po ako. Ayusin niyo po yung ugali ko. Kasi Lord, hindi ko sila ma-win sa'yo kasi hindi pa rin nagbabago yung ugali. Mas mabait pa rin yung kapatid mong hindi Christian sa'yo. No, mas masipag pa rin siya sa'yo. Alam niyo po, pagka tayo binabago ng Lord, pati po yung ating ugali, inaayos din po niya. Yan. Kaya yung mga hindi masyadong masipag sa work, no? Pag-pray natin, Lord, pasipagin mo po ako. Yan. Amen. Ito na po, Luke 11:9-13. Kaya sinasabi ko sa inyo, ito na po humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Humanap kayo, paano po ba natin matatanggap ang Holy Spirit? Humanap kayo at makakatagpo kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang sino mang humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humingi ng isda, ahas bang ibibigay ninyo? At kung humingi siya ng itlog, alakdan bang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na spirito sa mga humihingi sa Kanya. Mamaya po pag pinapila kayo dito, huwag niyo pong tingnan kung sino yung mag-a-anoint sa inyo. Dahil yung mga tao pong tatayo dito, kagaya nyo, sisidlan lang. No po? Pagtayo nyo po, mag-focus kayo kay Lord. Hingin nyo po sa Father in the name of Jesus. Lord Jesus, baptize me with the Holy Spirit. Father God, I ask for the gift that you promised sa mga mananampalataya. Gusto ko pong mabuhay ng may katagumpayan dito sa mundo, kagaya ng Panginoong Hesukristo.
Na po? Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. The Holy Spirit is God's gift, but Jesus is the one who baptizes believers in the Holy Spirit. Kaya mamaya po, pagka tumayo kayo, you ask, Lord Jesus, baptize me with the Holy Spirit. Anoint me today as God the Father's promised gift to me. Sabi ng Matthew 3:11, sabi ni John the Baptist dito, binabaptismuhan ko kayo sa magitan ng tubig, pero may darating na higit sa akin ang kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat na itali yung kanyang sandalyas. Sabi niya, siya ang magbabautismo sa inyo sa banal na spirito at sa apoy. Ano po? John 1:33, sabi din po ni John, the beloved, sabi niya, this is the one, referring to Jesus Christ, who baptizes with the Holy Spirit. Sa Acts 2:33, Jesus, exalted at the right hand of the Father, poured out the Spirit upon the church. Nasa kanang kamay siya ng Ama, nakaupo sa kanan, at siya po ang nagbubuhos ng banal na Espiritu saan? Sa kanyang mga church, sa kanyang church. Kayo po ang church. Sabi niyo po, I am God's church. Lord, pour out your Spirit upon me, the temple, your church. The same Jesus who saves us, forgives us, walks with us, is the Jesus who fills us and empowers us. Amen? Ang Panginoon nakakatuwa po, no? Hindi pa natapos ang kanyang ministry sa atin. In fact po, aside from being the baptizer of the Holy Spirit and power, He is our great intercessor. Nandun po siya sa kanan ng kanyang Ama sa langit. Pinagpe-pray niya po tayo. Pinagpe-pray niya, Lord, hayaan mong maunawaan niya ang sinasabi ni Pastora Cora. Hayaan mong maunawaan niya kung gaano kahalaga na imbitahan niya ang Holy Spirit sa buhay niya para magtagumpay siya bilang mananampalataya. Jesus did not only die to save us, He rose again to fill us, and He reigns today to baptize us in the Holy Spirit. Amen? Anointing will flow freely. Malaya pong makakapagkilos ang banal na Espiritu if we will stay connected to the source and prayer of faith, desperation, and hunger. Dapat po, manalangin talaga tayo ng may pananampalataya. Hindi kailangang manginig, pero yung iba po, no? Yung iba po, pag pinatungan ng kamay, ng nag-anoint, nakakaramdam po minsan, wag po kayo matatakot sa ganun, ha? Ito po, may iba, pwedeng tumumba po kayo, pero wag po kayo mag-alala, may assign pong angel na sasalo sa inyo. Angel po na tao, no? Bukod pa sa angel na padala ng Panginoon, no? Meron pong sasalo sa inyo, you just have to focus on the Lord. No po? Sabihin nyo lang sa Panginoon, we need to come to a point in our life, Lord, tagal ko ng Kristiyano, pero lagi po akong talunan. Lord, gustong-gusto ko pong madala yung pamilya ko, pero ganito kasing ugali ko. Lord, parang lagi po akong defeated in life. Lord, this time, gusto kong itong 2026, totoong kayo po ang mabuhay na sa pusong ito. Lord, nandito kayo, gustong-gusto mo nang lumabas, kumilos, pero hindi kita inaalaw. Baka lagi nating hinahawakan ng kamay ng Holy Spirit. Kino-convict niya tayo, hindi tayo nakikinig. Sinasabi sa atin ng Lord, may mga hadlang May mga hadlang sa puso mo, kasalanan, galit, isuko mo na. Suko mo na. Sumurrender ka na. Alam niyo po, sabi ng John 15:5, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka pa kasipag, pero pag di ka sinamahan ng Panginoon ngayong 2026, mawawala ng kabuluhan ng mga pinagpapaguran mo at pinapangarap at pinaplano. Sabi po sa Psalms 24 verses 3-4, para po matanggap natin ang kapangyarihan ng Lord, we should walk in humility. Pag hindi po tayo marunong magdasal, pag di natin i-acknowledge ang Holy Spirit, sinasabi natin,
Kaya ko mabuhay kahit wala ka. Pero ngayong araw po, the Holy Spirit is a perfect gentleman. He will not go where He's not invited. He knocks, but it is you who can open the doorknob. Sabi po ng Psalms 24:3-4, who can ascend to the hill of the Lord? Only he who has clean hands and pure heart. Hindi hinahanap ng Lord perpekto. Ang hinahanap ng Lord, yung nagpapakumbaba, yung sumusuko sa Panginoon at nagsasabi, Lord, itama mo ang buhay ko. Ayusin niyo po ang buhay ko. Dahil hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, sumama sa atin, pero nabubuhay po tayo ng hindi naaayon sa Kanya. No po? Sabi niya, I am a holy God. That's why I'm saying to you, you should be holy, sabi ng Panginoon. Hindi po sa atin, alam niyo po, ang pagiging holy, hindi po natin magagawa yan. Normal at natural sa atin ang magkasala. Pero it's only as we surrender to the Holy Spirit na lahat ng i-point out niya sa buhay natin at daanan niya, hahayaan natin siyang linisin. Hayaan natin sa Kanyang aminin. Kailangan po nasa atin yun eh. Sa atin ho galing yun. Pagpapakumbaba, na Lord, mali talaga. Huwag natin pangatawanan yung mga prinsipyo nating hindi po biblical. Kasi po, hindi makakakilos ang Lord. Sabi natin, Holy Spirit, breakthrough. Yan po yung prayer natin. Kung naging matigas po yung ulo natin, kung may rebellious heart po tayo, if we are unsubmissive to the Lord, this time, isubmit po natin ang lahat sa Kanya. Then, be willing to pour out. No po? 2 Timothy 4:6, sabi po ni Pablo, ang buhay ko, parang isang baso ng tubig na ibinubuhos na. Lord, eto po ako. Available. Willing po ako. I'm at your disposal. Do what you want. Do what you want sa buhay ko. May plano kami, may plano ako. Pero Lord, this time I choose to submit to your plans because I know that will be best for me. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. What you pour out in obedience, God refills in grace. Sa pagsunod, akala po natin, Lord, wala na pong natira. Ito na talaga lahat. Meron pa ba? Meron pa ba, Lord? Meron pa. Akala natin nawawalan po tayo. Pero alam niyo po, once you pour your heart out to the Lord, your life out to the Lord in obedience, that's when God's grace, God's amazing grace will move in areas of your life na itinuring mong iyo. Alam niyo, pag binitawan mo sa kamay ng Diyos, magugulat ka. Hindi pala, kapangga, sasabihin mo, bakit ba kasi tinry kong patakbuhin ito? Ang dali lang pala pag sinurrender ko sa'yo. Let's surrender to the Lord. Let's pour out everything to the Lord. Ang clear, God's design is clear. New birth gave us life. Baptism aligns us with Christ, but anointing empowers us for impact and influence. We are anointed to carry God's presence, anointed to release God's power, anointed to bless our homes, churches, workplaces, and communities. Sa oras po na ito, tayo po ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kanina po, nag-pray po ang team. Bago po itong anointing service, nag-pray po kami. Nakakatuwa po yung nirelease na word ng Lord sa ating pong winhead kay Sister Weng. Sabi po ng Lord, word na binigay sa kanya, outpouring. Walang limit na pagbuhos ng kapangyarihan ng Panginoon, presensya ng Diyos. As I said, as much as you want. Depende po sa lalagyan na ipepresent natin sa Panginoon.
Kung gusto nyong hanggang na ankle deep lang po na pagkilos niya, kasi ayaw mong isuko lahat. O gusto mo hanggang tuhod lang, hanggang bewang. O pwede mong piliin, Lord, gusto kong ikaw na po talaga yung maghari sa buhay ko. I want to surrender all. Gusto kong i-give up lahat-lahat sa'yo. Alam kong mahirap, Panginoon. Pero Lord, tulungan mo po ako na isuko sa inyo lahat. Ito po, paboritong kwento na may isang tao, alam niyang malakas yung ulan, mahirap ang tubig sa kanila. Nagpila po siya ng mga galon na blue. Alam niyo po yung galon na mga blue, yung matataas na drum, na may takip. Lahat, nililinya niya lahat ng kanyang mga galon. Tapos, ang lakas ng ulan. Sarap ng tulog niya. Sabi niya, ay bukas, hindi ako mag-iigib. Kasi ang daming galon, pinila niya lahat. Pagising niya ng umaga, tinignan niya yung mga galon niya. Wala siyang naipon kahit isang patak na tubig. Bakit? Lahat may takip. Nakalimutan niyang tanggalin yung takip. Sa araw po na ito, tanggalin lang po natin ang takip. Let's allow the Lord to minister to us. If we are in need of any miracles, ako po naniniwala sa pagpatong po ng kamay ng mga MT po natin, ng management team. Just believe it's God using their hands to bless you, to bless your family. At kung ano man ang kailangan mo nung dumating ka dito, manampalataya ka. The Lord is more than willing and able. Nakatagpuin ka at higit pa doon sa inaasahan mo. If you need healing, receive it in Jesus' name. If you need direction this 2026, may you receive the guidance of the Holy Spirit. And if you are needing counsel, you have a big decision to make na kung magkamali ka sa bagay na yun, it's a make or break ng buhay mo. It may be a big decision. Know that the Holy Spirit is our great counselor. Gusto ng Panginoon, hindi ka mag-trial and error sa buhay. Magsimula ng business, isasara. Simula ulit, isasara. O maaring relationship na trial and error. Maaring dumating tayo dito, may mga pamilya tayo na iniiyakan talaga natin sa Panginoon. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin. The Holy Spirit is here not just to proclaim the gospel, but to set at liberty those who are in captivity, to open eyes that are blind, to heal the sick, to proclaim the year of the Lord's favor. Believe by faith na kung ano man po yung breakthrough, matagal mo nang pinapanalangin, ang hiniling mo sa Panginoon, kayang-kaya kang katagpuin ng Panginoon kung ikaw ay mananampalataya. But we need to remove anything that will stop God from coming into your life. Hayaan po nating malaya ang Panginoon na makakilos sa ating kalagitnaan. Sumunod lamang po kayo sa panalangin ito bago po tayo magsumamba. Lord Jesus, Lord Jesus, you are my Savior you are my and my baptizer. and my baptizer. I open my life I open my to the Holy Spirit. to the Holy Spirit. Cleanse me, Lord. Cleanse me, Lord. Consecrate my heart. Consecrate my Take away anything Take away that is not anything from you. that is not from Remove my doubt. Remove my doubt. Remove anything Remove that will anything stop you that will from stop coming into my life. from coming into my life. Fill me afresh Fill me afresh with your presence and power. with your presence and Cleanse power. my heart. Cleanse my heart. Align my desires. Align my desires And make me a vessel and make me a you vessel can flow through. you can flow through.
What you pour into me, What you pour into I me, will pour out in I obedience. will pour out in obedience. Anoint me, Anoint not only to receive, not only to but to receive, release. but to release. In the name of In the Jesus. name of Jesus. Father, by faith, Father, by faith, I believe I believe I will receive I will receive the gift of the Holy the Spirit. gift of the Holy Holy Spirit. Spirit, Holy come Spirit, into my life. come into my life. I don't know how to live I don't know how without to live you. without I need you. I need you. I need your presence. I need your presence. I need your power. I need your power. I need you I need more than anything. more than anything. Lord, Lord, I need you more than air. I need you more than I need you more than food. I need you more than I'm desperate for you. I'm desperate for I'm you. hungry for you. I'm hungry for Touch me, Lord. you. Touch me, Lord. Make me new. Make me new. Break my heart. Break my heart. Change me. Change. Transform me. Transform. Enter And into every space into every space in my heart in my heart that you need to that conquer. that you need to conquer. Lord, be my Jesus. Lord, Be my Lord. be Be my my Savior. be my Savior. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Natawagan ko lang po ang mga MT habang tayo sumasamba. Ating management team po at ang kanilang family. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I-anoint muna po natin ang mga empty. And then mamaya po, pipila po ang bawat isa. You can come to them para kayo'y maipanalangin. I will be praying for families. Just open your heart to the Lord. The Lord is here. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray for our management team. Hallelujah. Yes, Lord. Come, Lord Jesus. Touch your people. Refresh. Refresh your people. Pour out your spirit without limit, Lord. We need you, Lord. Without you, we are nothing. Hallelujah. Hallelujah. Yarabakanda rabashandalala, yarabakandalala. Just open your mouth. Just open your mouth. Yarabakandalala, shandalalahan. Allow the Holy Spirit. Hallelujah. Just worship Him. Just worship Him. The initial manifestation of the Spirit of God upon you is through speaking in tongues. Just say hallelujah. Just say hallelujah. Yes. Yes. Until the Lord gives His utterance. Invite Him. Invite Him to come into your life. Invite Him to touch you. Invite Him to change you. Invite Him to baptize you. Lord Jesus, baptize. Baptize your people with the Holy Spirit. Hallelujah. Let's
continue to worship. Yes. Yarabashandelala, yarabakandala, yarabakandala. Sharabakandala, shandarabakandala, yarabakanda. Yarabakandala, shandala, yarabakande. Yarabakanda, let the empties be vessels unto honor, sanctified, and meet only for the Master's use. Lord, release the sevenfold anointing of the Spirit, the Spirit of wisdom, the Spirit of revelation, the Spirit of understanding, the Spirit of knowledge, the Spirit of the Lord, the Spirit of the fear of the Lord. Yarabakande, rabashandelala, yarabakande. Sharabakandelala, yarabakandela, yarabakanda. Come on. Yarabakanda, be vessels unto honor, sanctified, meet only for the Master's use. Yes, Lord, release your Spirit without limit in the name of Jesus. Lord, envelope the entire church with your presence. Lord, we pray, open heaven. Malaya po kayong makakilos sa aming kalagitnaan. Ibuhos niyo po ang iyong kapangyarihan. Yarabakatararakatarararakanda. Fresh anointing. Fresh anointing. Flow. Flow. Fresh anointing. Flow. Fresh anointing. Flow. Fresh anointing. Flow. Fresh anointing. Flow. Yarabakandalabashandalaka. Yarabashandalaka. To get a touch from the Lord is so real. If we draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so Hallelujah. Jesus is passing His way. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is passing His way. To get a touch from the